tao na umaasa na magiging karapat-dapat siya, gagawin niya tong pagsunod sa kautusan, pag ginawa mo yan, pag sinunod mo ang kautusan ng Diyos, nasa ilalim ka ng sumpa. Kasi hindi mo kayang sundin sa iyong kakayanang gagawin. Kasi 613 ang kautusan niya. Paparusahan ka. Kasi pag nagkasala ka sa kautusan, sumpa abutin mo. Paliwanag ni Pablo ha. Ulitin ko. Galatia 3:10. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat, sabi ni Pablo na unawaan, sapagkat sinabi ng Diyos o nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Pag hindi mo sinunod at hindi mo isinagawa yung lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan na 613, susumpain ka, sabi ng Diyos. Pag nilabag mo kahit isa lang. Kaya nga ang lahat ng umaasa sa mga gawa niya ayon sa kautusan, nasa ilalim ng parusa ng Diyos. Kaya nga lahat ng sumusunod sa kautusan, laging bukang bibig nila, hindi ko alam kung ligtas ako. Kaya nagmakaawa ako sa Diyos. Laging ganun sila, walang kapahingahan, walang kapayapaan. Pero sabi ni Jesus, siya ang kapayapaan at kapahingahan. Lumapit dapat sa Kanya at pagpapahingahin. Kasi kay Jesus may kaligtasan ka, may kapatawaran. Anak ka pa ng Diyos kasi nalinis ka niya. Ang kailangan lang tanggapin mo sa Jesus. O, Galatia 3. O, ito pa. Naintindihan nyo? Ito pa mga verse na magpapatunay. Galatia 5, talatang 4. Sabi ni Apostol Pablo, pakinggan ha. Galatia 5:4. Sabi na niya, nung naintindihan na niya, ang dami pala ng kautusan ng Diyos. Pag sinunod mo yan at lumabag ka ng isa, reject ka na. Kaya sabi ng Diyos, lahat ng tao masasama. So reject na lahat. Ito ang gustong ipaabot sa atin ng mensahe ng Diyos na bagong tipan. Sabi ni Pablo ha, Galatia 5:4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kung magsusumikap ka pa rin na sundin ang mga kautusan ng Diyos na napakadami, na akala mo kaunti lang, pag ginawa mo pa rin yan para matanggap ka ng Diyos sa langit, inihiwalay mo mismo ang sarili mo kay Jesus at sa habag niya. Kasi ang Diyos, ibinigay na si Jesus yung awa. O sige, lahat ng pagkakasala mo sa kautusan, pinabayaran ko na kay Jesus. Kaya kahit gaano karami nagawa mong paglabag sa kautusan ko, tanggap na kita kasi nabayaran ka na ng anak kong si Jesus. Dapat lumapit ka kay Jesus sa pagmamagandang loob. Na ikaw ngayon, tanggap ka na, malinis ka na sa paningin niya dahil sa dugo ni Kristo. Yan ang dapat nating paniwalaan. Na yung hindi kayang gawin, ito ha, pinaliwanag na ni Pablo. Yan, ngayon isiningit ng Holy Spirit sa akin. Kanina ko pa inaahanap ang verse na ito habang kinikwento ko ngayon na ipinaalala. Roma 8:1. Okay, pinaliwanag uli ni Pablo. Roma 8:1. Pansinin mo dito ha, pinag-aralan natin ang kautusan. Napakarami. Ang hirap sundin. Siguro 30 kautusan pa lang yon. Nasa 613 yon. Sabi na ni Pablo, naunawaan na niya, tinuro na ng banal na espiritu ng Diyos, kaya sila nangangaral ng magandang balita. Roma 8:1. Kaya nga, hindi na hahatulan na maparusahan ang mga tao na nakipag-isa na kay Jesus. Yung naniwala na buti na lang nabayaran na ako ni Jesus at ang Diyos na nag-utos sa Kanya. Kaya hindi na ako parurusahan sa dami ng kasalanan ko. Dapat pinapatay na ako ng Diyos, pero hindi na gagawin ng Diyos yun. Kasi ang ipinapatay ng Diyos para sa kasalanan ko, si Jesus na. At si Jesus para sa lahat. At ang nakipag-isa nga, Roma 8:1, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sabi pa niya, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Pinalaya na tayo pag naniwala ka na si Jesus na ang nagbayad sa lahat ng kasalanan mo, na ang bisa ng dugo ni Kristo walang expired, magpakailanman bayad ka. Kaya sabi sa Hebreo 9:12, dahil sa dugo ni Kristo, pinatawad na tayo ng Diyos sa ating kasalanan ng magpakailanman. Kaya hindi na tayo pwedeng ipapatay ng Diyos sa nagawa nating kasalanan. Kasi may nagbayad na. Kaya nga, dahil kay Jesus, kapatid, tanggap ka na ng Diyos sa langit. Pasok ka na. Pero yung ayaw maniwala kay Jesus,
hindi papapasukin. Sa impyerno mapupunta. Yan ang batas ng Diyos ngayon. Ang ayaw maniwala kay Jesus, impyerno. John 3:18. Sino mang ayaw sumampalataya kay Jesus, tinanggap na niya ang parusa. Sino mang sumampalataya kay Jesus, ligtas na siya sa kaparusahan ng Diyos. O, di ba? Napakadali na ngayon sa bagong tipan. O, verse 2. Verse 3. Ito ang pinakapaliwanag ni Pablo. Kasi sa kautusan, di ba? Ang dami. Dapat sundin natin yun, pero hindi natin magawa. Kaya, may nagawa ba ang kautusan? Wala. Kaya sabi ni Pablo, sa Roma 8:3, ito, unawain nyo mabuti. Mga kapatid, mga tagapagturo ng kautusan, unawain nyo itong mabuti. Sabi ni Pablo, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. May ginawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan kasi mahina ang tao. Anong ibig sabihin ng Diyos dito? Kasi nung ibigay ng Diyos ang kautusan para sundin ng tao, mahina ang tao, hindi kayang sundin ang kautusan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos na lang ang gumawa. Para maabsulto tayo, kahit hindi mo sundin ang kautusan, sa paningin ng Diyos, nagawa mo na kasi ang Diyos ang gumawa. Paano nangyari? Ito na yon. Roma 8:3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanan na umaalipin sa tao. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kasi binayaran na tayo ni Jesus. Absuelto na tayo. Kailangan palawakin natin ang kaisipan natin. Tanggapin natin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga, ginawa na ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Ano ang hindi kayang gawin ng kautusan? Yung ikaw ay pabanalin niya sa harapan ng Diyos. Sabi ng kautusan, huwag kang makipagtalik sa kapwa lalaki. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang kakain ng agila. Huwag kang kakain ng bayawak. Nagawa ba ng tao yung 630 na utos ng kautusan na galing sa Diyos? Wala. Kaya hindi kayang gawin ng kautusan na pabanalin ang tao. Pero si Jesus at ang Diyos, napabanal ang tao sa paningin niya. Kasi nilinis tayo ng dugo ni Jesus. Lahat ng kasalanan mo, kinuha ni Jesus. Ang tingin sa'yo ng Diyos, malinis ka. Kasi ang Diyos ang naglinis sa'yo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya mababasa mo sa unang Korinto 15:17 hanggang 19, kung hindi namatay at muling nabuhay si Jesus, hindi pa sana tayo nalinis sa ating kasalanan. At walang kwenta ang pananampalataya. Kaya dapat intindihin natin to. Pansinin mo ha, Roma 8:3. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Ito yung sinasabi ni Jesus sa Mateo 5:17, na sabi niya, naparito ako, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi upang ganapin ko to, para sundin niya. Ito yung ibig sabihin ni Pablo na, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Kaya nga sabi ni Jesus sa Mateo 5:17, kahit kudlit hindi mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Naparito siya para ganapin ang kautusan. Nung naganap niya, wala nang bisa ang kautusan ng Diyos. Wala nang kwenta yan. Hindi na epektibo sa atin ngayon. Ang epektibo na lang yung bagong tipan. Pag hindi ka ngayon naniwala kay Jesus, impyerno ka. Pero ikaw, pag naniwala ka, na binayaran ka na ni Jesus, na niligtas ka na dahil sa Kanya, siya na ang daan mo papunta sa langit, katanggap-tanggap ka na dahil kay Jesus. Pag naniwala ka dyan, tinanggap mo, pinaniwalaan mo si Jesus, absuelto ka, tanggap ka na ng Diyos sa langit. Pero lahat ng ayaw tatanggap kay Jesus, impyerno. Juan 1:12, yung tumanggap lang at sumampalataya kay Jesus ang binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak. Hindi yung sumunod sa kautusan. Kasi lahat hindi nakasunod. Hindi ko sinasabing huwag mo sundin ang kautusan. Pero kung susundin mo yan, paparusahan ka pa rin ng Diyos kasi hindi mo kayang sundin yan. Kaya nga sa Galatia 5:4, ang sino man nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos, na inihiwalay mo mismo ang sarili mo sa Diyos at sa kagandahang loob ng Diyos sa kay Kristo. Kaya kapatid, huwag mong ihiwalay. Tanggapin mo na ang alok ng Diyos. Dahil sa dugo ni Kristo, isa ka nang malinis. Napakaliwanag ng paliwanag ng mga apostol. Pag binasa mo na ngayon ang paliwanag ng magandang balita, doon mo maiintindihan na kaya tayo tinanggap ng Diyos hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa dugo ni Kristo. Ang tipan ng Diyos na yan ay may bisa, pinagtibay ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa unang Korinto 11:23, pinagtibay ng aking dugo ang bagong tipan ng Diyos.
Dugo ni Kristo nagpapatibay, hindi kautusan. Dugo niya. Kasi ang kautusan, pumapatay ng tao. Di ba pinag-aralan natin kanina ang kautusan? Ang dami. Pag nangalunya ka, patayin. Pag nakipagtali ka sa hayop, patayin ka. O, di ba? Okay, magbabasa tayo ng mga verse, kapatid, na magliliwanag pa. Ang dami ko lang kinuha mga verse. Pero sikapin ko na mas madali maintindihan. Okay, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Roma 9, huling chapter, talatang 30. Kasi nung tawagin si Saulo na naging Pablo, tinawag ni Jesus para ituro ang mensahe niya. Dati siyang tagasunod sa kautusan. Umalis siya sa kautusan, sa mga Pariseo, kasi mali pala yun. Lalo siyang nababaon sa kasalanan at nagiging masamang tao siya. Pero dito sa bagong tipan, dito niya natuklasan ang kapayapaan at kapahingahan na nagmumula kay Jesus. At yung komportabling buhay na katwiran na dapat matanggap ng tao, na maibababa mo yung sarili mo, hindi ko pala kaya gumawa ng paraan para ako maging kalugod-lugod sa Diyos kahit anong gawin pagsunod sa kautusan. Na ang solusyon lang talaga ng Diyos, si Jesus lang. Yung tinapos na ginawa ng Panginoon sa cross. Kaya papuri lagi kay Jesus dapat ang lumabas sa labi natin. Kasi naabsulto tayo dahil kay Jesus. Okay, magkukuha ko ng mga verse sa Roma 9, talatang 30. Sabi ni Apostol Pablo, maiintindihan nyo na yung paliwanag niya. Kasi grabe ang kautusan, di ba? Sabi niya, kasi ang mga Hudyo, yun yung sumusunod sa kautusan. Yung Hintel, ayaw. Kasi ayaw na. Ang hirap sumunod sa kautusan ng Diyos. Sila yung mga walang kinikilalang Diyos. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kung anong magustuhan nila. Ngayon, iba na. Pansinin mo, wala nang pader ang Hudyo Hintel. Kasi lahat tinubos na ni Jesus. Okay. Sa Roma 9:30, sabi ni Pablo, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga Hintel na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus yun. Verse 31, ngunit ang Israel naman, yung mga Israelita na under the law, o kung ikaw sumusunod ka rin sa kautusan, para sa iyo to. Sabi, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo. Nabigo sila. Bakit? Nakalabag sila sa kautusan ng Diyos. Bigo sila. Hindi sila tanggap ng Diyos. Nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa nila. Yung pagsunod. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Okay, dinugtong pa ni Pablo sa Roma 10, mga kapatid, kasi dati siyang tagasunod ng kautusan, umalis na siya doon, lumipat na siya sa bagong tipan ng Diyos. Kaya nga ang mga pari ang nagpapatay kay Pablo, hinahabol siya, gusto siyang patayin kasi mali daw ang turo ni Pablo, samantalang tama naman na ang pagpapatawad ng Diyos dahil lang sa dugo na ni Kristo. Na ang pagiging matuwid at banal, hindi na sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya na kay Jesucristo. Sabi na dito, sa Roma 10, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Paano? Ang dinadalangin niya, sabi niya, sapagkat saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Mali nga lamang ang kanilang naging batayan. Kasi dati siyang, alam niya yung mga katuruan ng Israel Mali ang pamamaraan para maging kalugod-lugod. Kaya nga, pinapatay nila mga makasalanan para makita na hindi sila makasalanan. Samantalang ang dami rin naman lang kasalanan. Mali ang pamamaraan nila. Sabi niya, dahil hindi nila kinilala ang katuwiran mula sa Diyos at nagsikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila sumunod sa pamamaraang itinakda ng Diyos sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, tutol ang mga tagasunod ng kautusan, mga Pariseo, mga Israel na hindi mo kailangan magpatuli, hindi mo kailangan sumunod sa kautusan para ikaw'y tanggapin ng Diyos sa langit para maligtas. Pananampalataya lang, ligtas ka na kay Kristo. Kaya nga nag-away ang Israel at sila apostol. Yan ang pinag-awayan na kailangan hindi. Ang turo ng Israel, sumunod pa rin dapat sa kautusan ni Moises ang mga Israelita.
Ay yung mga hintil, pati hintil, kailangan sumunod para maligtas. Hindi nga makasunod.